nung early February nga, may inilabas akong post na may iba pa akong ebidensya na ilalabas. At through that time, marami akong mga kinakausap na mga senior sa akin sa politika mula sa iba't ibang mga sektor, kasama na ang mga dating mga naging guest sa inyong show. At gusto ko sanang ilabas na lahat ng mga ebidensya tungkol sa korupsyon sa flood control. Pero ang payo sa akin ng lahat ay kung ilalabas ito ngayon, wala din naman patutunguhan. Pero ang sinabi ko, bakit na lang hindi ilabas na lang din? Ang fear, for example, of Zaldico, bakit hindi siya umuwi sa Pilipinas at ilabas lahat ng alam niya ay not misplaced na sinasabi nga ng iba, baka yung Ninoy Aquino International Airport ay magiging Zaldico International Airport. Di ba? Diba? Kasi puro aeroplano niya yun nandun eh. Oh, pero just to use that example, Zaldi knows the whole story that can implicate the people who are behind flood control. Pero baka hindi niya inilabas lahat ng kaya niyang ilabas dahil naiisip din niya na wala naman patutunguhan. At yung mga iba din na nasa gobyerno pa ngayon, marami pang mga nasa gobyerno ngayon ay may alam pa tungkol sa totoong nangyari sa flood control. O may mga natanggal sa gobyerno na nandito pa sa bansa na maraming alam tungkol sa tunay na nangyari sa flood control. At kilala natin sila, may ebidensya tayo galing sa kanila, pero hindi ito inilalabas ngayon kasi ang sinasabi nila, wala naman nangyayari at baka kung lumabas ngayon, may mangyari pa sa kanila. Pero naniniwala ako, kung hindi mangyayari ang accountability ngayong taon, mangyayari siya by 2028. Kasi ang lumalabas actually hindi lang isa, kung hindi napakaraming mga tao ang may sufficient evidence that will implicate the people who are really behind it. And basta ang ating gobyerno ay determinado na panagutin ang mga behind sa flood control anomaly, then siguradong sigurado na maraming makukulong by 2028. Alam niyo? Hindi mo yan. Actually, maraming mga tao sa gobyerno ay gusto naman na tumahimik itong flood control. At galing sa pinakamataas ang rekomendasyon na pabakasyonin ako. Pinakamataas na sa bansa? Tama, ganun. Pero basta for the most of the time na sinabi ako kung na abroad ako, andito lang naman ako. Hinihintay ko lang ang pagkakataon na i-grant yung wish ni Banat Bay. Uy. Pero Iba ang wish niyan. hindi pa dumating eh. Parehas mo wish nung ano. Hindi kaya si Senator Ping Hindi kaya si Senator Ping Lacson yung Hindi, nagpapano sa inyo Pinakamataas. Mas mataas Si pa. Soto. Si Soto. Mataas pa. Pinakamataas. Mataas pa. Uy. Ay, alam na. Hay na hay. Hay na hay. Mataas ang tama. Kamusta na kayo na Auntie Claire? Sinampahan ko siya ng kaso nung mid-January. Tapos yung Regional Trial Court ng Balayan ay nag-schedule naman na ng aming hearing. Hindi ko lang naaalala yung mga detalye kasi ang ating abogado doon ay si Attorney Topacio. At siya naman po ang bahala na sa kasong ito. At ito po ay civil case, hindi siya criminal. Kaya hindi naman siya makukulong. Pero kailangan niyang magbayad ng multa. Magkano ko? 110 million para sa Isang malaki libelous lang statements. Pero mukhang kulang yung hiningi natin eh. Kasi una, hindi naman din siya tumahimik. Pangalawa, sinabi na dahil sa sleepless nights, kailangan ko siyang bayaran ng 500 million na galing lang naman sa hangin yung numerong yun. Kaya ang actual trial proceedings, bahala na po si Attorney Topacio. Pero ako po ay may mataas na pag-asa na sinabi ko nga by 2028 magkaroon ng hustisya
At baka pati na sa mga nagpakalat ng mga fake news galing sa gobyerno, sila din po ay ay mananagot. Ay, sa oo, ating mananagot talaga sistema. yun. Paano yun kung magkano lang naman yung sahod ng isang USEC? Ng isang... Ay, Yung ng katulad issue ni ko nga sa Auntie Claire. Kongreso, yung budget ng opisina niya halos 2.5 bilyon eh. Ay, grabe. So parang... Hindi, at saka yung ikinagagalit ko nga ay malaking portion pa ng ating government funds, lahat ng mga opisina ng gobyerno ay napupunta sa mga trolls. Hindi, may budget ang Kongreso, may budget ang Office of the President, may budget ang sinasabi daw PCSO ang gumagastos para sa mga troll eh. At ang mga funds ng taong bayan ay ginagamit para atakihin ang mga kritiko ng administrasyon. Kayo po ba hindi napapagsabihan ng inyong nanay? At na siyempre iba pag ang advisor o kaya iba nagtao nagsabi sa iyo, medyo pwede niyo sawayin. Pero pag nanay na, hindi dahil sa ano pero Actually, talagang hindi makaka-impluwensya sa akin ng aking ina. At alam din to ng mga tao sa gobyerno kaya hindi siya sinisisi sa mga ginagawa ko. Pero bilang advice lang niya bilang anak. hindi ko siya masyadong pinapakinggan tungkol sa mga ginagawa ko. Pail ka. Ang pogi-pogi mo, hindi ka nakikinig sa magulang mo. In fact, tong rally sa Liwasang Bonifacio, hindi naman niya alam eh. Biglang nalaman lang niya na may rally kami. Katulad niyang kamakailan lang, pinayuhan ka din ni Lacson. Pinakinggan mo rin ba yan? Yung payo ng iba, hindi ko masyadong talagang generally pinapakinggan. Pero Buti naman. pag may mga, for example, real consideration na kung ilalabas mo to, baka yung taong dinadawit mo ay makakasuhan tapos hindi na siya pwedeng maging testigo sa future, baka yun ay dapat pakinggan, di ba? Kaya hindi ginagawa ang ilang mga hakbang sa flood control dahil pinapayuhan ako tungkol sa pagpigil nito. Kung hindi, dahil sinasabi din sa akin na kung yung thing na gusto mo ay opposite pa ang magiging effect kung ilalabas mo yung gusto mong ilabas. Baka concern lang kayo doon sa tao na involved. Kasi kung para bang sinasabi ninyo, kung kayo lang, kaya nyo harapin. Ang problema, merong ibang involved na maaaring hindi pa handa o mapahamak. Tama po ba? Opo. Pero pag mangyari yung sinabi mo na sabay-sabay at labas na lahat, baka pwede pa. Pero hindi lang tayo-tayo lang ang dapat sabay-sabay. Dapat pati ang marami pang iba. Kung sa yung sinabi mo kanina na kung sino yung pinakamataas na naputo sa'yo, yung pinakamataas na tao na ba yun? Ulong mo para hindi nila marinig. Yung pinakamataas na tao ba yun, pinagpuntaan na yung buhay mo. Maraming mga nag-advise sa akin na marami talagang maaaring gawin ang ating gobyerno ngayon eh. Kaya ako sinabi noon na parang tayo ay nasa de facto martial law. Pero hindi lang kasi nakikita ng mga tao na nasa labas ng Kongreso, pero lahat ng mga congressman at senador ngayon, halos, takot na makasuhan. At kahit na napakababa na ng suporta ng taong bayan sa ating pamahalaan, it's as if napakalakas pa rin ng ating pamahalaan dahil wini-wield ng pamahalaan ang threat of imprisonment sa legislatura. Pero buti kayo, hindi kayo takot, ano? Kung maaari, pwede yung bang sabihan nyo yung mga kapwa congressman nyo? Kami nga, nakasuhan na ng ilang beses pa ulit-ulit eh. Hindi kami takot. Tapos silang mga congressman takot. Mabuti kasi wala akong flood control. Pero lahat ng mga iba dyan, meron at some point kaya sila Takot. nag-iingat. Kaya pala sila takot. Guilty Kaya pala. pala. Doon kaya nga gusto kong i-connect yung tanong kanina. Nabanggit kasi ni Kong Leandro kanina na ano na ngayon, buwan na ngayon, hindi pa nagre-release ng budget para sa mga proyekto ng mga congressman. At nagtataka tayo, bakit walang congressman ang nagagalit? Kasi syempre, serbisyo yun para sa kanilang mga constituents eh. Bakit ang inaatupag nila, yung impeachment pa din? 'Di ba? Dapat kung ako congressman at mahal ko yung constituents ko, ngayon pala nagsasalita na ako nung petsa na. Wala pa tayong mga proyekto na nasisimulan. Yung mga proyekto na inihatag namin, wala pang mga nasisimulan. 'Di ba? Opo, nagtataka nga din ako bakit yung mga iba ay hindi pa nagrereklamo. Pero at least yung iilan nagreklamo na. Pero that was a few weeks ago already. At ang expectation ko by Easter, dapat lumabas na. Hindi pa lumabas. Kaya I think sa susunod na linggong ito, tatalakayin siguro sa Kongreso kung bakit hindi pa inilabas. Pero baka convenient timing at ilalabas na. Hindi kaya yung inaantay yung pirma. Hindi kaya nga, baka convenient kayong timing na ngayon ilalabas na.
Bakit ganun? Kasi katulad sa ICI, di ba? Meron pa daw na hindi nasuswelduhan ng mga nagtrabaho sa ICI. And meron din tayo kakilala, nagtatrabaho din sa gobyerno na ilang months na daw na delay yung kanilang mga sweldo. Bakit kaya ganun? Maaari nga na may mga problema sa cash flow ang ating gobyerno na hindi inire-report. Pero yan ay speculation lamang kasi wala naman po akong datos tungkol dito. Pero nasa interest naman kasi ng pamahalaan na maglabas ng pondo eh. Yes. So there must be something wrong. Hindi kaya nauna na yung... Kasi nung nakaraan diba merong impeachment kay Marcos Jr. Diba? Hindi kaya binayaran din yun? Katulad nung ginawa kay BP Sara. Kaya ngayon, hindi sila umiimi kahit wala Hindi, pa silang mga pondo. Buong 2026 wala pang lumabas. Wala pa talaga. Pero by the way, tungkol sa sinabi mo, maliit lang naman yung pondo na kinailangan sa ICI eh. Hindi lang talaga inilabas kasi yung isang hindi maaaring i-deny is naging joke lang itong ICI na to. Kasi Yes. una, ang taas ng ekspektasyon, ang daming mga sumakay, tapos biglang nalimutan lang, hindi man lang sila binigyan ng budget pang sweldo, gumawa ng report, hindi man nilabas yung report. May mga magagaling na commission nung una, tapos hindi sila sang-ayon sa ibang mga proceedings, nawala din. Pero may mga ibang mga nagsabi na talagang nagsubok yung mga commissioner na mag-imbestiga. Pero nung may mga natamaan na sila, ay umalis na lang sila. Kung, di ba hinihingi nyo yung report sa ICI? Opo, at sinabi ni Yusek Claire na ipaubaya na lang sa DOJ at Ombudsman ang paglalabas ng report. So, hindi kayo binigyan? Hindi naman sa ibigay sa akin. Gusto kong i-post na lang sa Facebook. Yes. At I think sinabi na nila na hindi nila, meaning Malacanang, ilalabas. Kasi ibinigay na nila sa DOJ at sa Ombudsman, bahala na sila maglabas. At yan din ang ginawa nila nung napag-usapan yung computer ni Yusek Cabral. Ibinigay ng DPWH kay Ombudsman. At Na hindi na rin lumabas yun. gumagawa na lang sila ng mga legal na explanation bakit hindi ito ilabas. Pero alam mo, nakatatlong buwan na in-authenticate o pinoforensic ang ebidensyang ito. At mabuti na lang aminin nila na ayaw nilang mag-imbestiga. Kasi wala nang maaaring maging paliwanag dito. At siguro, ang lahat ng mga tao na may suporta sa mga ibang hakbang ng administrasyon, tulad ng nasabi niyo tungkol sa impeachment, ay dapat umamin din na mas importante sa kanila ang mga ginagawa nilang ito kaysa sa magkaroon ng hustisya sa flood control. Kasi walang maaaring mag-justify na tama ang investigasyon ng gobyerno sa flood control, and yet tahimik sila ngayon na wala nang issue ng flood control, walang closure, walang report, at iba naman ngayon ang inaabalahan nila. Sa tingin nyo kung ano yung pinaka-dahilan ng Malacanang na ba't ayaw nilang ilabas to? Alam mo, hindi ko talaga alam kasi sila na nga ang gumawa ng report. Kaya siguro naman hindi masama yung laman ng report. Pero kahit yung mismong report na ginawa nila, ayaw nilang ilabas. Eh baka sila din yung nasa report. Hindi, kasi sila nga yung gumawa eh. O sila yung gumawa ng report, sila na lahat. O baka wala naman talagang report? Meron yun. Meron din. Pero siguro ayaw nilang lumabas yung report kahit na hindi sila matatamaan sa report kasi magagalit yung mga tao na hindi sila natamaan sa report. So sa tingin nyo po ba, dahil ayaw nilang ilabas yung report na yan, sa tingin nyo po, naging effective talaga ang ICI? Naging effective para sa kanila na nung mainit yung issue, sinasabi nila na may ginagawa sila, tapos linggo-linggo may press con, di ba? Nag-iimbestiga. Nasawa ng mga Pilipino sa investigasyon hanggang nalimutan na lang yung issue. Alam mo, Kaya nung nakaraan, before that, talaga nagpupunta na kayo ng Davao. Opo. At maganda naman yung infrastruktura doon. At yung sinasabi kasi ng iba sa social media na noon pa yung corruption sa DPWH. Nung unang panahon pa, may corruption sa DPWH. Pero in terms of the laki ng budget na ninanakaw, walang comparison sa ngayon at noon. Ito, iba singit ko lang tong tanong na ito. Speaking of Davao, merong nakaraan lang na nagtitrending din sa social media na parang gustong puntahan, ocular inspection, yung mga properties ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit sa tingin mo, yun ang pinupuntirya? Bakit yung mga involved na mga tao sa flood control, nagwaldas ng pera ng taong bayan, bakit hindi nila yung ocular inspection, yung mga ari-arian yan? Kaya ko nga sinasabi na parang tayo ay nasa de facto martial law.
Kasi kung sino yung politiko ng administrasyon, sila yung iniimbestigahan. At hindi lang po ang KOJC, pati I think nakikita ko may mga interviews recently tungkol kay former Secretary Harry Roque. Bakit naman napakahalata na ang mga leading critics ng administrasyon, sila yung iniimbestiga pero ang dami pang mga unresolved, katulad ng mga itinuro ko rin na mga big time contractors at mga congressman galing sa aking probinsya sa Batangas. Diba? So halatang halata na wala tayong real desire for accountability pagdating sa flood control corruption, pero may sarili naman po akong mga inihanda ding mga kaso. I think first time ko tong mabanggit din, pero ilalabas ko na lang sa susunod na mga linggo ang eksaktong mga kasong ito para sa mga tao sa flood control, at bahala na lang kung action na ito ng gobyerno. Pero sinasabi kasi palagi sa social media, post ka ng post, wala ka naman, hindi ka naman magsampa ng kaso eh. So, magsampa na lang tayo ng kaso. Tingnan natin kung anong mangyari. Baka talaga Opo. ng kaso. Kung ngayon, di ba? Yung Opo. partido nyo. Opo. Pero bakit kayo nasa Davao? Kayo po ba ay susuporta kay VP Sara Duterte sa 2028? Diretsyon sagot. Opo. At kaya, araw ng Davao yun eh. Kaya, Pero- ayaw naman natin kasing premature campaigning. At personally, I don't think na maganda din yung parang personal na political interest yung ina-advance ng mga tao. Pero, ang importante naman ay may tulong tayo pagdating sa mga national issues, and when it comes to having accountability sa flood control, yan ang isang mga dahilan na may pag-asa pa ako para sa ating bansa, kasi ang sinasabi nga sa 2028 maraming makukulong. So, yan ba ang dahilan kung bakit susuportahan nyo si VP Sara Duterte sa 2028? Among other reasons, ang isang maliwanag kasi na difference ngayon ay walang utang ng loob ang mga Duterte sa mga politiko, dahil ang kanilang utang ng loob ay sa taong bayan. At hindi nga sila lumalapit sa mga politiko tulad ng normally mga kandidatong dumedeklara na sila ay tatakbo para sa mga mataas na posisyon. At yan ang, sa tingin ko, isang napaka-convincing na argument na together with also not having utang ng loob sa mga negosyante, na magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas sa 2028. Kasi- medyo, sige. Ang mga iba kasi, napaka naglilinis-linisan na para sa good governance sila. Pero, ang mga kasama naman nila, lahat ng mga lumang politiko na noon pa ay nasa gobyerno. 'Di ba? Kaya, paano naman tayo magkakaroon ng accountability sa flood control kung ngayon maraming mga tahimik pa sa flood control, at maganda nga na si Kong Barzaga ay marami ng mga buksang ibang issues din tungkol sa control ng mga iilan sa Kongreso. Kaya pag tahimik ang iba tungkol sa mga issues na ito, you can see na captured sila ng mga vested interests. So, parang sinasabi nyo na talaga ang mga Duterte ay hindi hawak ng mga oligarch. Kasi parang yun ang pinaka ng inyong punto ng inyong sinasabi. Tama po ba? Opo. At wala ding utang ng loob sa mga politiko. Kaya ang prerequisite para magkaroon ng pagbabago, dapat ang mga leaders natin ay hindi magsaspare ng mga politiko pag gagawa tayo ng mga search for accountability sa 2028, at hindi din hawak ng mga negosyante. Ngayon? Isa pang madiin na total pinag-usapan natin chismis, and ready naman si Kong Leviste na sagutin lahat. Umugong nung nakaraan na magpa-file supposedly sila Chavit Singson, sila Kong Mike ng impeachment for BBM, pero meron daw isang congressman na supposedly mag-i-endorse nun, pero nag-back out daw. Ikaw ba yun? Nasa office sila ni Kong Paulo Marcoleta sa araw na yon. Doon nila print yung impeachment nila. So hindi ikaw yun? Actually, yung laman ng impeachment na finailan ng Makabayan Block, na alam ko hindi naman ninyo kaibigan, pero nag-impeach sila kay BBM, nag-file, ay ginamit din yung ibang mga inilabas ko sa Facebook. Kaya marami naman din mga
naghanda din ng mga impeachment complaints at overlapping din naman ang impormasyon sa mga complaints na ito. Pero nakita naman natin na kaagad na-dismiss sila at the sufficiency of substance. At ito din ang dahilan na nung nag-usap-usap ang mga gusto sana na magkaroon ng impeachment ay hindi masyadong sinuportahan ang impeachment dahil sa tamang analysis ng iilan, wala din naman patutunguhan ang impeachment na yun. So, sorry, to state it more clearly, I'm sharing with you new information na in January, nagkaroon ng mga usapan tungkol sa suportahan ba ang impeachment o hindi. At I'm divulging now na ang consensus ng iba ay sayang lang ang energy at in fact, baka makakasama din dahil parang gumamit ka na ng bala tapos nag-fail. Malalaman nila yung ano no, Opo. yung mga strategy ano. Opo, pero Kaya what I'm saying is maraming mga nag-decide at that time na pointless na ituloy ang impeachment. ngayon, punta naman tayo dito sa impeachment ni BP Sara. Meron bang numero sa mga congressman? I think sa committee pa lang, meron ng over 50 na bumoto, di ba? At kailangan lang 106. Kaya I think wala naman nagdududa na may numero sa Kongreso. Pero So, malakas pa din. hindi katulad ng dati 19th Congress. na mas mataas kahit sa mga areas na mahina ang administrasyon, bumoto pa rin sila kaya natalo yung ibang mga kongresista. Pero ang masasabi ko, pero yung mga SPN nanonood ulit eh. Mas wag mo na kayo manood. Mute na. Ayan, wala na nanonood kong. Wala na. O, kinend na. Okay na. Walang pag-asa ang impeachment sa Senado. Yun. Kaya ayaw nilang Kaya dalhin ayaw doon eh, no? nilang- Alam mo, At ang laro, Live to ilalabas to next week pa. O kaya pwede na magsalita siya. I-cut na lang natin. Kaya gusto nila ng mini trial sa Oo, Congress. kaya pala. Speaking of mga congressman, no? Nabanggit mo kanina na maraming takot dahil involved. Meron bang 50%? Ganito makalawak? More or less lang, ha? Siyempre, hindi natin matatansya yan. Pero meron bang 50% na involved dito sa flood control anomaly? Itong scandal na to. Sa mga congressman lang. Opo. Malaking. Matindi. Hindi lang 50%, coach. Matindi ha. Baka 80 pa. Malawak.